Hinahaplos mo lang naman pusa mo, tahimik, sweet, tapos bigla kang kakagaitan. Walang warning. Walang dahilan. Pero ang totoo, meron. Maraming tao ang nag-iisip na masungit ang pusa. Na unpredictable sila. Na bigla na lang mang-a-attack kahit wala kang ginagawa. Pero kung mapapansin mo, halos lahat ng kagat nila may dahilan. Hindi lang natin napapansin. Part 1. Overstimulation. Ito yung pinaka-common. Habang hinahaplos mo ang pusa mo, nag-e-enjoy siya, sa simula. Pero habang tumatagal, yung simpleng haplos, nagiging sobrang stimulation. Parang kapag kinikiliti ka ng matagal, nakakatawa sa una, pero eventually, nakakainis na. Ganun din sa kanila. Hindi sila sanay sa sobrang physical touch ng matagal. Kaya bigla silang kakagat. Hindi dahil galit sila, kundi dahil gusto na nilang tumigil ka. Part 2. May warning, hindi mo lang nakita. Ang totoo, hindi biglaan ang kagat. May signs yan. Pero subtle. Halimbawa, yung buntot nila nagsisimulang pumitik. Yung tenga, umaatres paunti-unti. Yung katawan nila nagiging tense. Minsan titigil sila sa pag-purr. Iyan ang paraan nila para sabihin, enough. Kapag hindi mo pinansin, doon papasok ang kagat. Part 3. Love bite versus aggressive bite. Hindi lahat ng kagat, masama. Minsan, yung kagat nila, sobrang hina lang. Parang nibble. Ito yung tinatawag na, love bite. Paraan nila ng affection. Parang sinasabi nila, comfortable ako sa'yo. Pero kapag malakas na yung kagat, iba na yun. Hindi na lamang, warning na talaga. Part 4. Play aggression, lalo na sa makukulit na pusa. Minsan naman, hindi ka nila inaaway. Pinaglalaroan ka lang. Lalo na kung bata pa yung pusa o active. Yung kamay mo, nagiging, laruan, sa paningin nila. Kaya kakagaitin nila, kakalmutin, parang hinuhuli nila. Kasi sa instinct nila, hunter sila. At ikaw, gumagalaw. Ibig sabihin, target ka. Part 5. Pag naistorbo sila, subukan mong istorbohin ang pusa habang tulog. O habang kumakain. O habang naglilinis ng sarili. Malaki ang chance. Makagat ka. Hindi dahil masama sila. Pero dahil ayaw nila ng interrupt ayon. Para din yan sa tao. Ayaw mo rin namang istorbohin ka sa gitna ng pahinga mo. Part 6. Trust and boundaries. Ang pusa, hindi parang aso na laging gusto ng atensyon. Mas independent sila. May sarili silang space. Kapag lumapit sila sa'yo, choice nila yun. Pero kapag sumobra ka, ipapaalam nila. Sa paraan na alam nila. Part 7. Paano maiwasan ang kagat? Simple lang. Basahin mo ang body language nila. Kapag pumipitik na ang buntot, stop na. Kapag tense na, stop na. Huwag mong hintayin yung kagat. At huwag mong gawing laruan ang kamay mo. Bigyan mo sila ng tamang toys para doon nila ilabas ang energy nila. Part 8. Hindi sila galit sa'yo. Ito yung importante. Kapag kinagat ka ng pusa mo, hindi ibig sabihin na ayaw ka niya. Hindi ibig sabihin na masama siyang alaga. Communication lang yun. Paraan nila para magsabi ng limit. Kaya next time nakagatin ka ng pusa mo, tanungin mo muna sarili mo. Ikaw ba, ang sumobra?